Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin ang tatlong topic na ito, no? Magre-react tayo sa balita na ito. Una is itong si Presidente Bongbong Marcos magtatayo ng maraming cold storage facilities para sa mga nahuling isda sa bansang Pilipinas. Okay? Aalamin natin yan bakit mahalaga yung cold storage na yan, no? So, yan ang unang topic natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si General Bantag at itong si Ricardo Zulueta ay pinakakasuhan na ng DOJ sa pangunguna ni SOJ Remulla. Okay? So, ayan, mainit na topic yan. Itong pagkaso ni Remulla dito kay General Bantag ng murder, no? May certain description sa type of murder case. Okay, alamin natin yan mamaya. Pangatlo nating pag-uusapan na itong si Congressman Teves walang tiwala sa seguridad na ibibigay sa kanya. Dahil alam naman natin na itong si Congressman Teves ay wala pa sa bansang Pilipinas. Okay? So, bago siya umuwi dito sa Pilipinas, sisiguraduhin muna niya ang kanyang seguridad. Okay? Aalamin natin ang buong detalye niyan mamaya. Pero bago natin yan itatalakay itong tatlong topic natin, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? Sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please subscribe, please follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay. Let's move right away sa ating unang topic. Ito ngang cold storage facility na gustong palawakin ni Presidente Bongbong Marcos for right reason. Okay? Panoorin natin itong balita na ito. Play. Tinalakay kahapon ni Pangulo. Okay, wait muna. Okay, ayan. Play. Tinalakay kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting ang Philippine Fisheries Program na layong maiwasan ang pagkasira ng mga nahuhuling isda sa bansa. Ang una kong na understanding dito, gusto niyang gumawa ng maraming cold storage para ma-preserve yung mga isda kasi nasasayang yung mga umabot na sa how many days, so hindi na yung iba tinatapon na. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi na aasa sa importation ng bansa kung maibababa sa 8 hanggang 10% ang pagkasira ng mga nahuhuling isda. So pangalawang rason, kung meron tayong maraming cold storage, so, if ma-preserve ang maraming, kumbaga, yung mga itinatapon ay hindi na itatapon yun, i-preserve na yun. So, maiiwasan na yung mag-i-import tayo. Kaya naman ipinag-utos ng Pangulo ang pagtatayo ng mga cold storage sa 11 mga fish port sa General Santos City at Cagayan de Oro. At ang naging solusyon dyan ay maglagay ng cold storage facilities doon sa mga bagsakan ng isda para ma-preserve naman yung isda at hindi natin kailangan itapon ang maraming nasisira at napapanis na isda. Samantala, naniniwala si Senator Amy Marcos na magiging solusyon ang intensive o urban-style farming para mabawasan ang problema ng supply ng gulay sa mga mauunlad na lugar gaya ng Metro Manila at Calabarzon Region. Ang challenge lagi kung paano papakanin ang Metro Manila. Lagi walang pagkain doon, wala namang product sa Metro Manila halos kundi basura at traffic. Ewan ko. So, dahil dito, kinakailangan mag-angkat talaga sa mga parating probinsya. Kaya kailangan intensive farming, pwede mag-urban style farming na, intensive farming, at saka yun, yung magkaisa. Ayon pa sa Senadora, maganda rin anya na matutukan ang food security ng bansa na kung saan maiiwasan ang umasa sa importasyon ang Pilipinas. Matindi ang problema talaga natin sa pagkain at hindi tayo dapat makontento sa pag-i-import ng pag-i-import kasi hindi natin na alam
hanggang kailan pag-i-importin. Ano? Di ba nangyari na nung COVID, nung nagkagipitan ng bigas, ayaw na magbenta ng ibang bansa ng bigas. Kahit may pera ka, ayaw nila magbenta. Kasi uunahan siyempre nila yung sarili nila. Diyos ang aming sandigan, Sir. Okay, so ayon dito sa balita na ito, no? Ibig sabihin ng gawin ng gobyerno, the solution is iiwasan na natin yung mag-i-import tayo sa ibang bansa, no? Kasi hindi natin madidikta yung kung ano ang mangyari in the future. Na there will be time na yung ibang bansa ay ayaw nang mag-import sa atin kasi uunahin muna nila ang kanilang mga kababayan nila, di ba? So tayo naman dito, tama itong ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos na gumawa ng maraming cold storage para naman, at ibig ko sabihin dito, no, hindi lang cold storage for the fish na mga nahuli, pati rin sa mga sibuyas, sa mga crops, sa mga lahat ng klase ng agrikultura na pwede nating ma-preserve in the long, di ba? Kasi marami tayong mga resources. Ang problema natin ay yung pag-preserve nito na magagamit natin sa susunod na mga araw. Okay? So this is a good move by our president na magtatayo ng cold storage. This is very relevant and this is very important to us, no? Food security. Isa ito sa mga solusyon, which is agree ako dito. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na to. Tama ba itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Bantag at si Zulueta pinakakasuhan na dito sa DOJ sa pangunguna ni Remulla. Okay? I-play natin itong video, magre-react tayo sa updates dito. Samantala, pinakakasuhan na ng Department of Justice si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at dating Bucor Security Officer Ricardo Zulueta ugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa inmate na si June Villamor. Batay sa desisyon ng panel of prosecutors ng DOJ, may probable cause o may nakitang sapat na basihan para kasuhan ng 2 counts ng murder sina Bantag at Zulueta. Kasama rin sa pinakakasuhan ng self-confessed gunman na si Joel Escorial at ilang inmates ng New Bilibid Prison o NBP. Apela naman umano ang kampo ni Bantag sa naging resolusyon ng DOJ. So, ibig sabihin, itong DOJ sa pangunguna ni Remulla, meron na raw silang mabibigat na pinanghahawakan. Kaya, tuloy-tuloy na. Kakasuhan na talaga nila dito si General Bantag, Zulueta at yung unang suspect, no? Si si Escorial. Okay? So yun ang kanilang statement sa ngayon. Ang rason kung bakit kakasuhan na nila. Sa tingin nila na mananalo sila dito. Okay? Panel kapag nabasa na nila ito. Okay, ayan. So sa akin naman dito, no? Sana naman, no, maging patas ang mga judge dito. Kasi madali itong i-manipulate Nung sinabi nila na may mabigat silang pinanghahawakan dito sa kaso na ito, kaya may guts sila na kasuhan itong si General Bantag, it will be unfair sa part rin ni Bantag, no? Na siya lang yung siya lang yung pinansin dito, nag-focus ang DOJ dito. Sana naman tingnan lahat ang anggulo. Kasi pwedeng magsisinungaling ang mga witness dito di ba? Kaya nga dati nating sinasabi ito na para sa atin sa taong bayan, posibleng hindi lang si General Bantag ang suspect dito. Pwede nga maging suspect itong si Remulla. Dahil nga itong si the late Percy Lapid, hindi lang si General Bantag ang kanyang tinitira sa kanyang show. Pati yan si Remulla, mas grabe pa nga ang tinitira. Lagi natin ang paulit-ulit tayong sinabi dyan, mas grabe pa nga yung tira kay Remulla. No? Kung as much as possible, si Remulla, ano yan, bigyan rin pansin yung anggulo, no?
na posibleng maging suspect si Remulla para patas naman kay General Bantag. Yun naman ang hingi ng taong bayan, okay? So far, mag-comment, mag-react kayo dahil this is the update sa kaso ni Percy Lapid, no? So, comment, mag-react kayo, tama ba ang ginagawa ng DOJ tungkol nga sa pagkaso nila kay sa tatlong ito na si Bantag, Zulueta at itong si Escorial, okay? O mainly, itong si Bantag lang. Tama ba ang pagkaso nila kay Bantag? Ang pagbibintang lang kay Bantag. Tama ba ito? Okay? Anong reaction nyo dito? Anong opinion nyo dito? Yung analysis nyo dito, mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan, okay? So, pangatlo nating pag-uusapan. Itong si Congressman Teves na ito yung ayon kay Martin Romualdez noong unang araw wala pang update itong si Teves at wala pang pahayag o information kung uuwi o hindi o kung nasaan siya. Okay? Sa ngayon naman nagsalita na itong attorney o legal counsel ng Congressman Teves na sabi nila na kaya nga until now wala pa sa bansa si Congressman Teves dahil wala pong tiwala sa seguridad na ibibigay ng PNP. Okay? So, panoorin natin ang kabuuang detalye dito at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Wala raw tiwala si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa ibibigay na seguridad sa kanya kung babalik siya ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. His family. Hindi masabi ng abogado ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. kung nasaan ang kongresista ngayon. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, nangangamba pa raw sa kanyang kaligtasan si Teves kaya hindi pa siya bumabalik ng Pilipinas. Hindi raw kasi panatag si Teves sa ibibigay na seguridad ng mga pulis kapag nakabalik na siya rito. We have the highest respect and esteem for Speaker Romualdez. But, you know, the PNP assuring him of his safety is kind of, scary because this is the same PNP that we have accused, well, some elements at least, not all of them. Okay, so ibig sabihin ng Attorney Topacio sa kampo ni Congressman Teves, takot sila dyan sa sinabi ng PNP na kasi sinabi yan ng PNP na makakaasa kayo na bigyan ng the fullest protection itong si Congressman Teves sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Ngunit sa aking palagay, hindi natin maiiwasan na itong matatawag naman nating suspect pa itong si Congressman Teves. Hindi natin maiiwasan na takot siya sa kanyang seguridad, no? Kasi mainit itong issue na ito. Maraming nagagalit kay Congressman Teves. At hindi natin ma-predict kung ano ang mangyari sa loob ng kung saan siya ilalagay sa PNP. 'Di ba? Hindi natin alam 'yan. Kung merong mga inside job ang mangyayari. So, ang inuuna dito ni Congressman Teves ay ang kanyang seguridad. Na talaga bang safe yan? Dahil alam naman natin noong panahon ni former President Duterte, kung aking ma-recall, do you remember nung mayor na naging nasangkot na siya raw ay isang drug lord? At the end of the day, pinatay siya sa loob ng kulungan. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng mayor noon. So, yan, example lang yon sa aking mga analysis dito. Kung guilty man o hindi guilty itong si Congressman Teves, kung talagang siya ba yung pumatay kay Governor Digamo o hindi man siya pumatay, I would still, kung ako ang nasa kanyang kalagayan, matatakot talaga ako. Yan, again, sinasabi ko sa inyo na hindi ito basta-basta. Hindi natin maprepredict ang galaw sa loob. So, tinawag din na pattern. Kasi sino ba namang magtitiwala sa PNP
no, sinabi na ng pamilyang Teves, no, kung totoo man ito o hindi, pero mako-connect natin. Kung ikaw ba naman, yung bahay mo, pinaplanted ng mga kung ano-anong weapon, di ba? Natural na hindi ka na magtitiwala sa PNP. Of harassment ng pamilya Teves ang nangyaring pangre-raid sa kanilang mga ari-arian. Ito yung mga videos na ni-raid yung mga ibang location ng mga ari-arian ni Congressman Teves. Anila, may irregularidad daw sa nangyaring paggalugad sa kanilang mga bahay noong Biyernes. So dito pa lang na may mga bali-balita na planted lahat yung planted, meron raw mga planted na mga bagay na nilagay sa loob ng bahay ni Teves. Kung ako si Kong Teves, hindi na ako maniniwala sa PNP na bigyan siya ng full protection. Di ba? Serve sila ng warrant in a very irregular manner. Walang body cam. Hindi pinang-witness yung... Hindi ko kinakampihan itong si Congressman Teves dito, ha? For klaruhin natin. I was just... gusto ko lang i-feel ang aking sarili kung ako ang nasa kalagayan ni Teves. Sa kampo naman ni Governor Digamo, hindi rin ako kakampi dyan because this is still under investigation. Ang sa akin lang dito, nakikiramay tayo sa nangyari ni Governor Digamo. Hindi natin nagustuhan yan, no? Dapat matukoy na itong mastermind na ito. Ngunit ito lang ang aking ine-emphasize na meron kakulangan, no? Kakulangan on the side sa mga investigador, especially sa PNP. Meron konting masasabi nating ang kanilang hinihingi kay Teves na harapin niyo itong kaso na ito dahil may ibibigay kaming full protection sa inyo, no? Makakaasa raw. So sa vlog na ito, gusto ko lang magre-react na kung si Kong Teves naman ay kakagat dito, ay nasa peligro, no? Hindi natin yan hindi natin yan makakasiguro na yung kanang sinabi, consistent yan sa totoo. Pag-secure ng perimeter, ang ngayon lang po ako nakakita ng search warrant na sinerve na there were two waves of searchers. Sinumbong na raw ng kampo ni Teves sa Commission on Human Rights ang naging pagsalakay ng mga otoridad. Nauna ng pinabulaanan ng PNP ang akusasyon ng kampo ng mga Teves na panghaharas ang ginawang raid. Sumunod daw ang mga pulis sa tamang proseso ng pagpapatupad ng search warrant. 1 oras daw nagtagal ang mga ito sa loob ng tahanan nang walang kasama sakalang inilabas ang search warrant. Allowable naman po ang PNP to utilize and deploy po yung ating pong mga tinatawag na... Para sa akin, no? Naglagay na sana ang mga PNP natin ng mga body cam, no? Talagang nagpapatunay na kasi kung ang nakikita natin sa video yung naka-video na kinuha na yung mga baril. Dapat may naka-video na naka-body cam nung pagdating nila sa bahay ni Teves at yung pagpasok nila. At doon natin malalaman na talagang hindi nila pinaplant yun. Di ba? Ganon sana ang gusto ng makita ng taong bayan. Na talagang clean and very accurate. Itong nakikita natin sa mainstream media, kung ano man itong nakikita natin, putol na Pinapakita na yung pagkuha ng baril Mga highly skilled PNP personnel na naka-assign po sa SAF or mobile force companies at po pwede po silang sila muna po yung entering to make sure po na magiging safe po yung ating mga seizing officers, yung ating mga searching team bago po nila ito pasukin. Dagdag pa ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, may body cameras daw ang mga ng raid. Kabilang kasi yan sa mga nirequire ng court. Kung may body cams man yan, ipapakita yung buo, di ba? Para malinaw. Kapag isinagawa ang search warrant. Kung meron po silang question on the manner kung paano po yung in-implement po itong mga approved na search warrants po, there are proper venue for that po. As part, on the part of the PNP po ay
we stand with the statements po ng ating operating unit na they followed po yung protocol and procedures po doon po sa pag-implement po ng search warrant. Sa kasalukuyan, nahaharap sa kasong illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession of explosives si Congressman Teves. Damay rin sa kaso ang 6 na inarestong tauhan niya. Matapos ito ng isinagawang raid sa 5 bahay ng mga Teves. Kakasuhan din ang 2 anak ng kongresista na sina Kurt at Axel. Isasampa po ng CIDG yung kaso laban sa kanila dahil may mga na-recover po ng mga loose firearms and explosives doon po mismo sa bahay po nila. Paglilinaw pa ng PNP, walang kinalaman ang mga raid sa investigasyon sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ang basihan nito ay ang mga serye ng pananambang noong 2019 na inuugnay kay Congressman Teves. Nauna nang iginiit ng mga Teves na wala silang kinalaman sa mga ibinibintang napatayan sa probinsya. Nagbabalita mula sa front. Okay, so ayan. No? So, ang sa atin dito is sana naman, no? Unang-una, sana mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Governor Digamo. Yan ang una nating layunin dito, no? Ngunit yung ating gustong mangyari na magkaroon ng hustisya is sana yung perfect na totoong mastermind. Dahil hindi pa rin yan hustisya na kapag merong nahatulan na talagang yun ang guilty na tao na yan na walang klarong ebidensya. Dapat ipapakita sa taong bayan na justice has been served sa tunay na may malaking ebidensya talaga. Okay? Doon tayo maniniwala. So sana naman, no? Let's hope and pray na matutulungan natin ang Governor Digamo na justice will be served sa kanila, no? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, no? Lahat-lahat na. Ano ang masasabi nyo tungkol dito kay Governor Digamo's case? Tama ba ang mga ginagawa ng PNP? At ano ang masasabi nyo kay Congressman Teves na wala siyang tiwala dyan sa kanyang seguridad kapag babalik siya dito sa Pilipinas? Okay? At marami sa mga audience ko dito, yung nagko-comment, kasi alam nyo naman, binabasa ko yung mga comment nyo. Ako raw na vlogger, ay bobo raw ako kasi kinakampihan ko raw itong si Teves. Wala naman tayong kinakampihan rito, nagre-react lang tayo. Sabi na, di ba, binabayaran ka lang. Paano tayo binabayaran na hindi natin kilala itong mga taong ito? Ang sa akin lang, magre-react tayo sa katotohanan. Merong mga palpak so dapat magre-react lang tayo, no? Hindi naman tayo nagmamagaling, hindi ako nag-claim sa inyo na ako ay magaling na political analyst. Hindi ako magaling, no? Kung sa tingin nyo mali-mali yung mga sinasabi ko, huwag kayong manood rito. Ang sa akin lang rito, nagre-react lang ako. Kung ayaw nyong manood sa akin, okay lang yan sa akin. I will respect your opinion. I will respect whatever sa inyong comment na yan. Okay? Ito lamang ay sinasagot ko lang yan. Yung mga very far out na comment na kasi. Okay? So, okay lang yan sa akin. No problem. Kasi, demokrasya naman tayo. Lahat tayo is entitled sa ating own opinion. Okay? Okay lang yan. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito at babasahin natin yan. Okay? So, guys, help me na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video natin. Update ko kayo sa next video natin. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.